Reputasyon Part 9. Ace, we need to talk. Bungad ng mama niya na makapasok na siya ng bahay. Wala talaga siyang balak umuwi ng bahay. Nais niyang sa cottage magpalipas ng gabi dahil maraming trabaho at marami siyang inisip. Kasama na roon ang paghalik niya kay Samantha na buong araw na gumugulo sa isip niya. Ewan niya kung bakit niya hinalikan si Samantha. Kung dahil ba naaawa siya rito dahil nahihirapan na ito sa buhay, dahil nakita niya itong umiiyak at aaminin niyang tears make him weak, o dahil baka naman nais niya talagang halikan ang mga labi ni Samantha. Good evening, ma. Bati ni Ace sa mama at humalik sa pisngi. Nakataas ang kilay nito at alam niya ang dahilan. Kung hindi lang siya nito pinilit na umuwi, hindi talaga siya uuwi ng bahay. Mula nang bumalik siya ng San Roque, bihira siyang umuwi sa bahay nila. Madalas sa resort siya nag-i-stay. O di naman kaya sa condo unit niya na ilang kilometro lang ang layo mula sa resort. We need to talk right away, Ace, and this is serious. Matigas na sabi ng mama at naglakad papuntang library. Bumuntong hininga na lang siya at sumunod dito. Why you let that girl na makapasok sa resort? Alam mo bang maaaring mangyari pag nakita siya ng papa mo? Simula ng mama niya na hindi mapakali. Ma, she's not that dangerous. At beside, wala naman siyang kinalaman sa mga kasalanan sa mga nangyari noon. Ace, kapatid niya ang babaeng yun at sapat ng kasalanan yun para sa tulad niya. Galit na sagot ng mama niya. Alam niyang mangyayari ang bagay ito. Kaya lalo siyang nai-stress sa bahay. I've tried to rid of her. Pero nagpupumilit siyang tapusin ng isang buwan na OJT. And estudyante siya, mama. Hindi ko siya pwedeng paalisin ng ganun-ganun na lang dahil sa personal na alitan natin sa kanya. Hindi pa rin siya dapat manatili sa resort. Paano kung makita siya ng papa mo? Ma, hindi ba kayo na rin na nagsabi na nagbago na si papa? Pero Ace, natatakot pa rin ako na baka magsimula muli ng komunikasyon ng papa mo sa babaeng yun. Never, mama. Hindi mangyayari yan. Mabilis na sagot ni Ace. Dahil yun ang totoo, hindi na muling mauugnay ang papa niya sa pamilya Santos. Kung noon masyado pa siyang bata kaya hindi niya naprotektahan ang pamilya, ngayon kayang-kaya na niyang protektahan ang mga ito, lalo na ang mama niya. Calm down, ma. Alo niya sa ina at lumapit rito. I won't let that happen. Andito na ako. Hindi ko nahahayaang masaktan pa kayo. Ano bang dahilan at hindi mo siya mapaalis? Tanong nito at tinignan siya sa mga mata. Bumuntong hininga si Ace at naglakad sa malaking library. Wala akong dahilan, mama. Ayoko lang napalisin siya resort nang walang sapat na dahilan. At ayokong idahilan ang nangyari 5 taon na ang nakakalipas. Ayokong mapuna ang resort pag ginawa ko yun. Paliwanag niya. Nanatiling nakatingin sa kanya ang mama niya na tila ba tinatansya kung totoo siya. Idahilan mo ang pakikipag-away niya sa kapwa niya estudyante. Nagulat siya sa sinabi nito. What? Kunot noong tanong niya. Hindi pa nila na-report sa'yo na nakipag-away siya sa isang estudyante? No, walang nakarating sa akin na balita tungkol dyan. Sagot ni Ace. Dahil wala namang nagsabi sa mga tauhan ng resort sa nangyari. Kaya ba nasa batuhan si Samantha kanina? Kaya ba ito umiiyak? Dahil may nakaaway ito?
Pero anong dahilan? Mga tanong niya sa sarili. Sa sobrang busy niya, kakaisip sa ginawa niyang paghalik kay Samantha, hindi na niya namalayan na may gulo na palang nangyari. Tumawag ang isa sa akin sa mga tauhan at sinabing nakipag-away daw ito. Kung anong dahilan, hindi ko alam. So that's it. May idadahilan ka na para palayasin siya sa resort. Taas kilay na sagot ng mama niya. Ma, baka hindi naman away na. Enough, Ace. Paalisin mo ang babaeng yun. Like what I said, hindi ko siya mapapaalis ng walang sapat na dahilan. Yan lang ba ang dahilan mo? O baka naman natitipuhan mo ang babaeng yun? May pag-aakusa sa tono nito. Ma, saan mo na naman nakuha yan? Kay Iris? Tanong ni Ace dahil nakakasigurado siyang nagsumbong na si Iris sa ina at nasabi rito kung ano ang itsura ni Samantha. Totoo naman ang sinabi na Iris na maganda at inosente ang itsura ni Samantha. Kaya iniisip nitong yon ang dahilan niya. Kaya hindi niya ito pinapaalis sa resort. Hindi rin niya alam sa sarili kung yun ba ang dahilan. Kung bakit hanggang ngayon nasa Bienvenida Resort pa rin si Samantha. Huwag sana pati ikaw, Ace. Ikamamatay ko. Sagot nito at mabilis na lumabas ng library. Napatitig si Ace sa pinto na malakas na binagsak ng mama niya sa galit. Damn it! Mura ni Ace at napasipa sa upuan at binagsak ang katawan paupo. Sinalo ng 2 palad ang mukha niya. Samantha's nothing. She's beautiful, right? But she's nothing. Paulit-ulit na kumbinsi ni Ace sa sarili. Dahil kahit siya mismo, hindi niya alam kung ano ba ang dahilan at pinupukaw ni Samantha ang atensyon niya. Tulad kanina, nadala siya ni Samantha sa mga labi nito. Hindi pa ito naging masaya. Ni minsan, hindi pa nito naranasan ang maging masaya. Nalungkot si Ace sa isipin kung bakit pinagkakait kay Samantha ang maging masaya. At wala raw itong kaibigan na pwedeng masabihan ng problema niya. What a cruel town para hindi kaibiganin si Samantha dahil lang sa issue ng mga kapatid nito. Ano bang kasalanan ni Samantha? Kasalanan ba niya kung ganoon ang ginagawa ng mga kapatid nito? Ano bang inaayawan ng buong San Roque sa isang Samantha na all her life she was looking for her own happiness? She wants to be happy. To feel the happy feeling na pinagkakait ng buong San Roque. Dahil lang sa taglay nitong apelido. Hindi ba't isa din siya sa tinutukoy niyang buong San Roque na humaharang sa kilagayahang hinahanap ni Samantha? Kinabukasan, maaga si Ace umalis ng bahay. Wala nga siyang balak matulog roon, pero tiniis na niya para makasama naman ang 2 kapatid na babae. Dahil kahit papano, namiss rin niya ang mga ito. Habang tinatahak niya ang kalsada papuntang resort, nakita niya si Samantha sa may karinderya na bumibili. Binagalan niya ang takbo ng kotse para mapagmasdan itong mabuti. Napansin niyang tahimik lang itong naghihintay habang binabalot ng tindera ang binili nito. Napansin din ni Ace ang hindi magandang pagtingin ng tindera kay Samantha at ang masungit na pagbalot nito sa plastic na binili ni Samantha. Ganon pa man, ginitian pa rin ni Samantha ang masungit na tindera at sumakay na ulit sa bike nito. Nakaramdam si Ace ng pagkainis sa tindera dahil alam niyang minamata nito si Samantha. Dahil isa itong santos at dahil sa nasaksihan,
masasabi niyang malupit ang mga San Roque kay Samantha. Mabagal niyang pinatakbo ang kotse. Nakasunod kay Samantha. Nakasuot ito ng dilaw na t-shirt at puting walking short at puting sneakers.